magkahapon sa kabus po na nakatutok digdi sa tuyang namumutan na estasyon ang Veritas Legazpi 1008. Welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Funashare kitan magribanan ngunyan aldaw ni Tuesday, August 12, digdi po sa tuyang programa na kung saan pinaghihiling ta po kung ano ang mga pangyayari sa tuyang palibot, and of course sinihiling niya to kung ano ang mga kuro-kuro, kung ano ang mga opinion ka na mga stakeholders, mga naapektuhan, and at the same time hinihiling ta po mga katiwala kung ano po ang perspective kan sa tuyang inang simbahan. Sa gabos po na naabot kan sa tuyang broadcast sa pagiman po ka na DCTV Channel 2, na iyo po ang Veritas TV, asin man sa paagi ka na Facebook page na Radyo Veritas Legazpi. Maray na hapon po sa gabos na yaon sa indang mga harong, sa indang mga opisina, no, sa mga business establishments, sa mga lunadan, sa mga ospital, sa mga saudan, and of course sa tuyang mga parokya. And speaking of parokya, kasubagong aga nagkigwa kita ni na vicarial meeting, no, so sa tuyang vicariate digdi sa St. Raphael Vicariate, duman po sa Santo Cristo, no, Quasay Parish, and pinapabot mi po ang greetings, no, kay Father Tan, ang parish administrator, and of course sa bilog na komunidad na sakop ka na Santo Cristo Quasay Parish. Ayan. Ano sa tuyang pag-urunan ng katiwala, no? Siguro na hiling tanaman po ini kasuhapon, nagpaluwas ni na listahan an sa tuyang presidente manunungod digdi sa mga kumpanya, no, na involved sa flood control projects. And kung hilingon niya to ang Pilipinas mga katiwala, no, sa pinaka flood prone na mga nasyon, no, digdi sa bilog na kinaban, and haluyo na kita, no, nagpursue ki flood control projects, no, bilang mga essential, no, but sabihon importantehon na mga public infrastructure. Pero so mga reports na pinaluwas, no, kasuhapon nagpapahiling ki in a way very troubling patterns, no, ki under implementation, corruption, and oversight deficits. Ining problema na inimang katiwala, no, bako sa na ining technical or administrative challenge, but it also involve a moral dilemma. No? And kung hilingon niya to ini sa lens kan sa tuyang pagtubod, lalong-lalo na duman sa principle of stewardship and principle of the common good, mahihiling niya to na problematic ini. No? Kasuhapon mang katiwala, no, igwang duwang news, no, na nag-expose kay ining alarming findings. Anong pinagpapahayag duman? 350 billion worth of flood control projects. No? 6,021 in total. Bako klarado ang mga basic details, no, such as what exactly is being constructed. Sa sarong audit mang katiwala, no, pinagpapahayag na 15 contractors nakakuha ni 100 billion na mga flood management budget sa laog din tulong taon. Kung hilingon niya to mang katiwala, no, a week earlier si Bam Aquino pinag-highlight niya na siguro around the figure of 360 billion pinagtatao para sa flood management duman sa 2025 national budget. Pero ang mga visible na mga results, no, garibaga non-existing. Kaya ang mga figura na ini mang katiwala, no,
kumbaga, napapahapot kita. Is such massive public spending really translate into tangible flood resilience? Or napapaduman sa mga private pockets? Sa satuyang Catholic moral teachings, pinagtutukduan ba kita kan manunungod sa integral ecology and the common good? And kung babalikan niya ito mang katiwala, no, ang konsepto kang stewardship, kasabay digdi ang pagmangno or care for creation. Ang Catholic Social Teachings or CST, igwain inin prinsipyo manunungod duman sa care for God's creation. Asin anong pinagsasabi kay ni Mang Katiwala? Na ang yaman na yaon didi sa kinakban, our earthly goods are gifts. Mga balaog po ini, mga regalo, na pinagkakatiwala sa satuya ng mga tao. Meant to serve ang gabos na tao under social mortgage of responsibility. Gabos kita mga katiwala, no? Stewards. Bako kita mga exploiters of creation. As stewards, ang pangapudan sa tuya, iyong protehiran. An sa tuyang kapalibutan. Para sa mga nangaipo, asin sa mga masunod na henerasyon. Duman po baga mang katiwala sa encyclical ni Pope Francis, Laudato Si, na pinaluwas kang 2015. Saro itong, kumbaga, alarm. Sounding the alarm. The Pope was sounding the alarm for integral ecology. As in, pinagkondena kan dokumento na ito, itong unchecked consumerism. As in, so inaapod na technocratic paradigm. Pinagsasadol kan Laudato Si na magkaigwanin holistic solution na minarespeto sa katawuhan, sa bilog na natura or kalikasan, asin man sa dignidad kan mga nangangaipo. Kaya kung hilingon niya ito mga katiwala sa araw kaining konteksto, sa araw kaining katukduan gan sa tuyang simbahan, ang mga flood control projects in this context must not merely function or must not be merely functional engineering, but a moral act of justice that must safeguard vulnerable communities. Sa Giraray, so Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, saro ining kung hilingon niya to, for the past decades, CBCP has been a moral beacon in environmental issues and ethics. For example, kang 2022 mang katiwala, no, inapod ka na CBCP na mag-divest from fossil fuel industries. As in, pinagtaraman sa mga church institutions na sa yumahan itong mga maating kwarta, dirty money, from extractive sectors by 2025. So, ang action kang CBCP nangangapudan nin mas mahiwas na integridad, transparency, as in man, environmental justice.
ang mga environmentalists, as in man ang mga kleriko, no, mga clerics, no? For example, si Father Edwin Garrigues, na sarong Goldman Prize laureate and former NASA Executive Secretary, no? Nangenot inimang katiwala, no, sa mga ecological advocacy na nakabase sa pagtubod, as in man preferential option for the poor. Sa sarong pastoral letter na dated July 25, sarong Philippine Cardinal ang nag-criticize sa corruption. Na yuday ini ang real culprit behind the recurring floods. Anong pinagsabi, no, kay ning cardinal na ini? As in ano pa ang pwede niya itong mahiling sa issue na ini? Kang flood control projects. Yan mga katiwala sing kadakol pa, makalisa na kayo nagkapirang mga pagirumdom.